Nang makita sa birthday party ng anak na babae, ang asawa ay naghanda lang ng regalo para sa anak ng kanyang white moonlight. Pero pinabayaan ang sariling anak, at hindi pa siya pinayagang tawaging mama. Anong tinawag mo sa akin kanina? At tita, sa sandaling iyon, ang puso ng lalaki, na nooy nais pang bigyan ng isa pang pagkakataon ng asawa, ay tuluyan nang namatay. Kapitan Wang. Pumunta ka na rito. Opo, pakisabi kay Academic Yan Lin na maghintay sandali, darating na kami agad. Lumalabas na ang lalaki ay isang pambansang akademiko, ngunit dahil sa matagal na epekto ng nuclear radiation, maaga siyang nagretiro. Nanirahan siya ng tahimik sa syudad at naging delivery man, ngunit hindi inaasahan, sa isang delivery. Hindi sinasadyang naging pamalit siya sa white moonlight na nasa puso ng kanyang asawa. Pagkatapos, nagpakasal sila sa loob ng 7 taon. At nagkaroon ng isang anak na babae. Akala ng lalaki ay matutunaw niya ang puso ng asawa sa kanyang katapatan. Ngunit hindi inaasahan, pagbalik pa lang sa bansa ng white moonlight, hindi lang mahigpit na pinagbawalan ng asawa ang anak na tawagin siyang mama, kundi para masando agad ang white moonlight. Pinalayas pa sila ng mag-ama sa sasakyan at ito ang naging sanhi kung bakit ang anak na may hika ay naglakad sa ilalim ng tirik na araw, na halos ikapahamak ng kanyang buhay. Pero sa kabutihang palad, walang nangyaring masama sa anak. Hiningi pa nga niya sa lalaki na patawarin ang kanyang ina at bigyan pa ito ng isang pagkakataon dahil sa epekto ng nuclear radiation. Maraming organo na sa katawan ng lalaki ang bumigay sa loob ng maraming taon, at 3 buwan na lang ang natitira sa kanyang buhay. Dagdag pa rito, nalaman ng gobernador ng Jiang Province na ang lalaki ay naninirahan sa Jiang Province, kaya agad siyang tinawagan. Para sa isang mahalagang tao ng bansa tulad ng lalaki, sinabi niyang handa siyang ibigay ang lahat ng hilingin nito. Sa suporta ng gobernador, at sa pakiusap ng anak, napagdesisyonan ng lalaki na kung sa kaarawan ng anak kinabukasan ay darating ang asawa, bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Kinabukasan, dinala ng lalaki ang anak sa birthday party. Nakita niyang hindi lang dumating ang asawa, kundi naghanda pa ito ng regalo. Hindi masukat ang tuwa ng mag-ama, ngunit sa susunod na sandali, Mama. Yan, halika rito. Ito ang regalong binili ni Mama Shu para sa'yo. Gusto mo ba? Gusto ko po. Salamat po, Mama Shu. Ang bait-bait po ni Mama Shu sa akin. Ang bait mong bata. Mama. Sino ka? Huwag mo akong tatawaging Mama. Ito ang Mama Shu ko, ang Mama Shu ko lang. Niyan, anong tinawag mo sa akin kanina, ha? Tita. At nang makita ito, agad na tinawagan ng lalaki ang kapitan ng mga bantay na pinadala ng gobernador. Sa sandaling ito, tuluyan nang namatay ang puso niya. Shu Bank siya, kaarawan ngayon ng sarili mong anak. Pero nandito ka't nagdiriwang para sa anak ng ibang lalaki. Kaarawan ngayon ni Nianyan. Hindi ka karapat-dapat maging ina ni Nianyan Li Wentian. Alam mo ba yung sinasabi mo? Anong karapatan mong magsalita sa akin ng ganyan? Sa sandaling ito, nang makita ni YG ang nangyayari, nagkunwari siyang pinapagalitan ng lalaki dahil masyado raw itong dominante. Pagkatapos ay sinabi niyang ibabalik na sa kanila ang birthday party, pero palihim niyang sinenyasan ang sariling anak. Huwag po, Mama, may iwan akong mag-isa. YG, huwag ka nang magalit. Ganyan talaga siya. Ang mga taong walang kakayahan, sila yung malalaki ang init ng ulo. Yan, huwag ka nang umiyak, ha? Bukas, bibili si Mama Shu ng mas malaking manika para sa'yo. Yan, Mama. Niyan, huwag ka nang umiyak, ha? Dahil sa taktikang ito ni YG na kunwari humaatres para sumulong, agad ding sumali sa gulo ang kanyang biyenang lalaki at babae para sa lalaking ito na nakikitira lang. Wala silang anumang awa kaya't nagsanib puwersa ang dalawa. At binombardeyo ng masasakit na salita ang lalaki. Diretsuhin na kita, ha? Kailanman ay hindi ka namin itinuring na manugang. Ang manugang lang namin ay si YG. Tanga ka. Bukas, kunin niyo na ang papeles ng diborsyo, Ma. Hindi na kailangan ng bukas itong kasunduan sa diborsyo. Napirmahan ko na. Niyan. Sumama ka kay Papa. Anak ko rin si Nianyan. Mula ngayon. Hindi na, Li Wentian, akala mo ba basta ka nalang makakaalis kung gugustuhin mo?
Kung gusto kong umalis, walang sino man sa inyo ang makakapigil sa akin. Ang kasunduan sa diborsyo na ito ay nilagdaan ko na. Nian, sumama ka sa tatay. Si Nian ay anak ko rin, mula ngayon. Hindi na siya, Li Wentian. Akala mo dito, ay pwede kang umalis kung gusto mo. Kung gusto kong umalis, walang makakapigil sa akin. Akademiko Ling, sino kayo? Anong karapatan nyo na dalhin siya palabas? Ako ang personal na guard ng pangunahin ko anihan. Inutusan na umalis kasama si Ginoong Ling. Anong gobernador na personal ng seguridad? Ako ang sekretaryo ng gobernador na ito. Bakit hindi ko alam? Kuya Lee, talagang sobra na ang ginawa mo. Sobrang sobra na. Para lang mainis si Bangsha. Bakit ka pa nag-imbita ng ganitong grupo ng tao? Para magpanggap at lokohin si Bangsha. Isinasaalang-alang mo ba ang nararamdaman ni Bangsha, Li Wentian? May kabuluhan ba ito sa iyo? Mas mabuti sanang ilaan ang isip sa mga seryosong bagay, hindi ba? Sa mga maliliit na bagay na ito, nagsisinungaling ka pa. Talagang nakak-disappointment ka na. Wala kang kinita kahit isang sentimo. Gastos ng gastos, sa mga extras pa. Talagang isang pasaway na tao. Bangsha. Agad na pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Paalisin mo siya. Lumayo ka. Lige, humingi ka ng tawad kay Bangsha. Kung talagang magagalit si Bangsha, wala ka ng pagkakataon. Bibigyan kita ulit, huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa akin. Tandaan mo, isang beses lang. Hindi na kailangan. Kung lalabas ka sa pintuang ito ngayon, huwag ka nang bumalik. Tatay, anong nangyari sa'yo? Bilisin mo, dalhin si Ginoong Lee sa ospital. Lige. Hindi ko sinasabi sa'yo, pero itong estilo mo, sobrang luma na nun, ha? Una, nag-imbita pa ng tao para mag-arte. Ngayon, nagkukunwari ka pang may sakit at umuubo ng dugo. Gusto mo lang yatang makahikayat. Huwag na nating umasa sa awa ni Bangsha. Sa tingin ko, kaya masyado akong nakapanood ng mga maikling palabas. Pinapayuhan kitang magbawas ng panonood ng maikling drama. Magtrabaho ka na lang. Sayang, peke lang pala, tao ka talagang. Mas mabuting mamatay ka na, para hindi ka maging pasanin sa atin. Sa magandang kapalaran ni na Bangsha. Iyan. Namatay na ang tatay mo. Nasa bingit ng kamatayan ng iyong ama, Li Wentian. Nakakaramdam lang ako ng sakit ng ulo. Hindi mo ba ginagamit ang paghihiwalay para ay blackmail ako? Sige na. Gagawin ko ang gusto mo. Bansia, hindi ka pwedeng pumirma. Kung pipirma ka ngayon, ang iyong ari-arian ay dapat ibahagi sa kanya ng kalahati, batay sa iyong kasalukuyang yaman. Kalahati mo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 55 milyon. Sabi ko na nga ba, ang lalaking ito, ang daming positibo. Sino niyang inayos pa ang kasunduan sa paghihiwalay. Nang walang kahirap-hirap, nasa paningin nila kami, ng kalahati ng ari-arian ni Bangsha. Talagang, napakamatagong. Li Wentian. Hindi mo makukuha ang kalahati ni Bangsha. Isang sentimos. Li Wentian. Talagang nagkamali ako sa'yo, para makuha ang aking kayamanan. Ang galing mong umarte. Hindi mo na kailangang magkunwaring may sakit at kawawa. Gusto mo nang makipaghiwalay. Oo, pwede naman. Pero, ako lang ang pwedeng mag-suggest. Bahala ka. Anak, tingnan mo siya. Tingnan mo pa si YG. Talagang ganito na lang, isang langit. Noong una, kasama ang iyong ama, talagang bulag kami, na pinayagan kang magpakasal sa kanya. Why? Oh. Auntie, tandaan mo, na ikaw ay nagtapos sa kursong batas. Ikaw mismo. Tulungan si Bangsha, gumawa ng isang kasunduan sa paghihiwalay. Ito. Hindi yata maganda yan. Bakit hindi maganda? Si Bangsha ay nagpakasal na ulit, ikaw ay bahagi ng aming pamilya, naging magandang manugang na. Li Wentian. Kumusta? Nagsisisi ka ba? Sabi ko na nga ba't hindi ka mawawala sa akin? Sayang. Ngayon ay ikaw ay wala ng pagkakataon. Magandang araw, Ginang Shu. Ako po si Ginoong Lee, ng abogado sa paghihiwalay. Nakumpirma na ni Ginoong Lee, na kusa niyang binigay ang lahat ng ari-arian.
nang walang pinapanigan. May oras po ba kayo? Huling bahagi ng tag-init. Huling bahagi ng tag-init. Ito. Ginoong Lee, magandang araw. Ako si Shuling. Simula ngayon, ako ang inyong eksklusibong tagapagsalita ng buhay. Iyan na si Ginoong Lee. Inatasan na ng gobernador si Ginoong Lee na humiling ng pambansang doktor sa Beijing. Darating na siya sa loob ng 2 araw. Huwag mag-alala, Wang. Tiyak na, aalagaan ko si Ginoong Lee ng mabuti. Si Shu Bangsha. Tapos na ang lahat. Bangsha, dahan-dahan ka. Bangsha, kuya, Pan-Pan, anong ginagawa mo dito? Boyfriend ko, doktor ito sa ospital na ito. Kayo ba ay naghahanap kay Li Wensheng, di ba? Kanina ko siyang nakita. Sabi ng boyfriend ko sa akin, wala siyang sakit talaga, anak. Sabi ko na nga eh. Si Li Wentian ay nagpapanggap na may sakit, gusto lang niyang makuha ang iyong simpatiya. Ang ganitong mga duwag, ay talagang nakakadiri. Pan-Pan, totoo ang sinasabi mo. Kayo at ako ay, pinakamabuting magkaibigan. Paano ko naman kayang lokohin ka? Ang boyfriend ko ang tumingin dito. Nasa computer ang mga record ng konsultasyon. Sobrang healthy siya. Bangsha, may mga bagay, na ayaw ko sanang sabihin. Pero sa tingin ko, kung hindi ko sasabihin, hindi patas si Bangzaya sa'yo. Una, naghahanap siya ng tao para magpanggap. Pagkatapos, nagpa-ospital pa, para siyang naglalaro ng laro ng pag-akit at pagtanggi. Iyon nga, para linlangin ang damdamin mo. At yung kanina, yung tawag ng abogado, iyan ay isang pekeng tawag. Hindi ko akalain si Lige ay ganitong tao. Li Wentian, ikaw ay isang sinungaling. May mukha ka pang lumabas. Ano ang ginagawa mo? Ang kalagayan ng katawan ni Academic Yanli ngayon ay hindi maganda. Mama, huwag mo nang saktan si Papa, okay ba? Lahat ay dahil kay Nian. Kung gusto mong saktan, si Nian na lang. Tumahimik ka, huwag mo akong tawaging mama. Shu Bangsha, kung talagang ikaw ay isang ina, huwag mong ilabas ang galit mo kay Nian. Anong karapatan mo, na ay moral na ay bully ako? Naghahanap ng tao para magpanggap, nagpapanggap na may sakit, at naghanap pa ng peking abogado, nagnanais ng aking ari-arian. Li Wentian, hindi ko napansin dati na, magaling ka palang magplano sa tao. Sige. Hindi ka naman talaga gusto ng pera, di ba? Ibibigay ko sa'yo, anak. Bakit ka ba nagbibigay ng pera sa kanya? Itong basura, kailangan niyang iwanan ng lahat. Hindi niya pwedeng makuha kahit isang sensilyo. Kuya Lee, kaya hindi ka takataka na maghihiwalay kayo ni Bangsha. Gusto mong makuha ang kalahati ng ari-arian ni Bangsha, at magtanan kayo ng iba, sa halip na maghintay dito. Nagawa mo ito, kaya mo bang harapin? Si Bangsha, nandito ako para alagaan si Ginoong Lee. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Naging masama ka na, gusto mo pang magmukhang mabuti. Tumahimik ka. Tumahimik ka, kuya. Waji. Waji, okay ka lang. Okay naman ako. Kung si Kuya Lee man ako, kung makapagpatahimik sa'yo. Handa akong tanggapin na ako'y papaluan ni Kuya Lee. Umalis na tayo. Tumigil ka. Nang saktan ng tao, gusto mo na lang umalis. Ganun ba? Agad na humingi ng tawad kay Y. Siyang nagpakalat ng chismis tungkol sa akin. Ngunit pinapagawa mo sa akin na humingi ng tawad sa kanya. Shu Bangsha. Ngayon, kahit ang pinaka-basic, hindi mo na ba alam ang tama at mali? Nakahihiya ka namang sabihin iyan sa akin. Tama at mali ay malinaw. Hindi ka man lang tumingin sa sarili mo. Suriin mo ang sarili mo. Anong bahagi sa iyo ang maihahambing kay YG? Dapat kang magpasalamat, YG. Siya ay mapagbigay. Hindi nakikialam sa iyo, agad na umalis. Ang tatay mo ay isang basura. Sobrang-sobra na kayo. Nagbibigay ako ng babala, ang kalusugan ni Academic Yanli. Kung sakaling may anumang mangyari, kayo kahit sino, hindi makakatakas sa kasalanan na ito. At binabantaan pa kami, sobrang natatakot ako. Ikaw, artista ka pa, magaling ka talaga, Li Wentian. Magkano ang bayad sa artista na ito kada araw? Sinasabi ko sa iyo, ang kapatid ko, ay ang punong sekretaryo, ng gobernador.
Kung sinaktan mo ang kapatid ko, parang sinaktan mo na rin ang tao ng gobernador. Li Wentian, maghintay ka na lang sa demanda. Magtiis ka hanggang sa huli. Commander Sun. Ito ang pangunahing tao sa harap ng gobernador. Pinakamahalaga, halimuyak. Sabi mo sa akin dati, yung proyekto. Sa huli, pinayagan. Si Assistant Sun. Pupunta ako para magpasalamat. Assistant Sun, bakit ka nandito? Sino ka? Ginoong Sun, maaaring hindi mo ako maalala. Ako si Xiaogu mula sa opisina ng kalihim. Noong huli kang bumisita sa opisina ng kalihim, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipagkamay sa iyo. Parang may konti akong alaala. Bank siya. Dahil sa iyo, nag-alala ang kapatid ko. Hindi ka naman naging tamad sa pag-aalaga at pagtulong. Ngayong gabi, kailangan mong magpahinga ng maayos. Magpahinga ka lang talaga. Si Y ay may potensyal. Hindi tulad ng isang walang silbi, na kahit isang tulong ay hindi maibibigay. Ngayon, dumating na ang mga tao mula sa gobernador's office. Tingnan ko kung paano mo pa mapapaniwala itong kasinungalingang ito. Hindi naman talaga ako nagsinungaling. Bakit ko pa kailangang magpaliwanag? Li Wentian. Hanggang ngayon, ganito na ang kalagayan. Gusto mo pa ring magpanggap? Sige. Bigyan kita ng huling pagkakataon. Tumakbo ka agad kay YG daw. Basta mag-sorry ka lang. Maaaring hindi na kita hiwalayan. Matutulungan pa kita. Humingi ka ng pabor kay YG. Para mapakiusapan siya sa gobernador. Sabihin mo ang maganda tungkol sa kanya. Bawasan mo ang parusa. Anak na babae. Yung tulad niya, na may masamang intensyon. Dapat mo siyang ipasok sa kulungan. Oo. Yung ganitong walang utang na loob, bakit pa siya binibigyan ng pagkakataon? Nakakatawa naman. Sino ba talaga ang binibigyan ng pagkakataon? Bank siya. Hanggang ngayon akala mo pa rin, na ang proyekto mo ay kay Gu YG, na siya ang nagpatuloy para sa'yo. Kung hindi, ano pa, hindi ito si Y, pwede ka pang tawaging inutil. Ginoon Lin. Nakaimbita na ako sa Beijing, ng pinakamagaling, sa buong mundo, mga medikal na koponan, para gamutin ang iyong sakit, kabilang, ang hika ng inyong anak na babae, naniniwala, na lahat ay maaaring magamot. Salamat. Kayo ay isang bayani ng bansa, kung wala kayo, sa mga sakripisyong pananaliksik noon, hanggang ngayon, ang ating waksha ay pinipigilan pa rin, ng mga dayuhan. Tama nga. Noong mga nakaraang araw, ang kumpanya ng iyong asawa na si Bank siya, ay may isang proyekto, na ipinadala sa akin para sa pag-aproba. Ang proyektong ito, ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng kanyang kumpanya. Ano sa tingin mo, ang dapat gawin? Ako at siya. Sa huli, kami ay mag-asawa. Sige. Naiintindihan ko na. Tara na. Ginoong Sun, magandang araw. Ako si Bansha ng Shu Group. Bansha, noong huli akong pumunta sa tanggapan ng gobernador, nang maghatid ako ng proposal, nagkaroon tayo ng pagkakataong magkita. Ikaw ba si Ginoong Lee? Ginoong Lee, binabati kita. Ang iyong proyekto, ay naaprubahan na ng gobernador. Kapag handa na ang inyong kumpanya, maaaring magsimula anumang oras. Kung may mga problema sa mga susunod na yugto, maaari mo akong hanapin anumang oras. Salamat, Ginoong Sun. Sobrang salamat sa iyo. Tingnan mo si YG, sa isang galaw. Natulungan na tayo ni Bansha, na ayusin ang ilang bilyong, malalaking proyekto. Hindi katulad ng walang kwentang iyon, laging nag-aaksaya. YG, salamat sa iyo. Itong si Li Wentian, nagpapanggap na tao ng gobernador, ngayon, tiyak na, ay mauubos ang kanyang panahon sa kulungan. Bank siya, kasunduan sa debosyo, nasa daan na ako, nakadraft na ito, pirmahan na lang niya ngayon. Para hindi siya, makasagabal sa proyekto mo. Ginoong Lee. Kayo nga po ba talaga ito? Ako po ay para sa gobernador.
upang bumisita sa inyo. Sa mga nakaraang araw, nasa ibang lalawigan siya para sa inspeksyon. Hindi makadalo ng personal. Inutusan niya ako. Ipinaaabot ko sa inyo ang taos-puso, bati at pagbati. Ito na ang inyong anak na babae, di ba? Sobrang cute. Nakaayos na kami para sa kanya, ang pinakamagandang paaralan sa probinsya. Sa loob ng 2 araw, makakapag-aral na siya. Anong nangyayari? Talaga bang hindi siya nagsinungaling? Palagi, ako ba ang nagkamali sa paghusga sa kanya? Asis Tangson. Ding scientifically, ngayon ay hindi maganda ang kalusugan. Hindi angkop magsalita ng matagal. Sige, kasalanan ko lahat. Ginoong Lee, magpahinga ka ng maayos. Siguradong ipapaabot ko ang kalagayan mo, ng tapat sa gobernador. Bank siya. Si Son Tesha, siguradong nagkamali ka ng tao. Naalala ko na, noong nasa gobernador's office, totoong may isang nangangalang Lee na akademiko. Pero ang akademikong iyon, ay higit sa 70 taong gulang na. Paano magiging si Lee Wentian siya? Hanapin ko. Ito na. Ayos lang. Si Lee Wentian ay talagang, kahit ang assistant ng gobernador, nanloloko pa rin. Siguro ayaw na talaga ng utak niya. Bank siya, magsimula ka ng makipaghiwalay sa kanya, para hindi sila madamay. Alam ko. Sobrang hindi makatarungan ng mga taong ito. Buti na lang si Ginoong Lee. Malawak ang iyong pag-iisip, hindi ka nakikipagtalo sa kanila. Kung hindi, ang mga taong ito ay tiyak na makukulong. Huwag magalit, tatay. Ipapaliwanag ko sa iyo ang kwento ng munting pato, okay? Sige. Noong unang panahon, may isang munting pato. Palagi siyang nag-iisa. Dahil hindi pa siya nakahanap ng kaibigan, isang araw, nagpa siyang umalis para maghanap ng kaibigan. At pagkatapos, ano ang gagawin ninyo? Nandito ang ospital. Maaari kong tawagan ng pulis para hulingin kayo. Tawagan ng pulis. Subukan mong tumawag. Nagpapanggap na bisita ng gobernador. Dumating na ang mga kaukulang ahensya. Ikaw ang unang manghuhuli. Ikaw. At ikaw. Lee Wentian. Ito ang pinilit mo sa akin. Ngayon, ikaw. Talagang nakakadismaya ka. Itong kasunduan sa paghihiwalay. Pirmahan mo na. Pagkatapos mong pumirma, bibigyan kita ng 10 milyon. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Sandali lang. Hindi mo na ba ito pag-iisipan? Nakapirma na ako. Ikaw na. At saka, yung 10 milyon. Hindi ko kailangan iyon. Anak na babae, ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na. Oo nga, anak. Kapag napirmahan mo to, makakapagpahinga na tayo. Sa pasalin ni Lee Wentian, siya ay nagpapanggap na isang mataas na opisyal at niloloko ang espesyal na assistant ng gobernador. Patay na siya. Hindi tayo pwedeng maipit sa kanyang sirang barko. Bank siya. Kung kailangang putulin, putulin na. Huwag hayaang guluhin tayo. Mian, kumusta ka? Doktor. Nasaan ang doktor? Doktor. Mian. Nanay. Mama Shu, masakit ako. Masakit ang tiyan ko. Mama Shu, masakit ako. Masakit ang tiyan ko. Yan. Anong nangyari sa'yo? Baka food poisoning yan. Pwede kang mamatay. Dalhin na siya sa emergency room. Oo. Bilisan. Mabilis. Doktor, anong nangyayari ngayon? Doktor. Kanina may nangyari. Mga biktima ng malaking aksidente. Kinuha ang lahat ng mga silid pang ligtas. Ngayon, sa buong ospital, isa na lang ang bakante. Sino ang uunahin niyong iligtas? Magdesisyon na kayo. Yan. Huwag kang magkakasakit. Kung sakaling magkasakit ka, paano na ang tatay? Half summer, alam mo na, si Yan may anemia. Hindi siya pwedeng maghintay. Nanay. Sakit. Yan masakit ang tiyan.
Anak ko, bakit ka pa nagdadalawang isip ngayon? Dapat unahin si Yen. Si Nian ay asma lang. Hindi siya mamamatay agad-agad. Hurry, dali, dalhin si Yan sa emergency room. Doktor, unahin si Yan. Doktor, doktor. Nanay. Nanay. Sunday assistant, dumating ka ng tamang-tama, si Li Wentian. Hindi niya magagawa na magpanggap bilang isang mataas na opisyal. Siguraduhin mong parusahan siya ng mahigpit. Ang pagkatao ni Academic Yen Li, hindi isang karaniwang tao na pwedeng pagdudahan. Buksan agad, VIP Emergency Passage, dala sa VIP Rescue Room. Ako ang magpapasok para iligtas ang anak ni Academic Yen Li. Papa, ayaw na ako ni Mama. Ako, mamatay na ba tayo? Walang anuman, siguradong magiging okay ka, nandito ang Papa. Huwag kang matakot, pinakamalakas si Nian sa atin. Papa, lisanin na natin, okay ba? Ayoko nang manatili sa bahay na iyon. Nian, kaya mo yan, Nian, mabilis, maghanda ng defibrillator. Dr. Lee, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, upang matiyak ang kaligtasan ng iyong anak. Yan. Walang problema, na nagkasakit lang. Pag-uwi, magsuot ka ng mas maraming damit, tulad ng mga ganitong maliliit na problema. Sa susunod, huwag nang gumamit ng mga yaman ng rescue room. Salamat, Doktor. Kuya. YG. Tatay. YG. Li Wentian. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas para manakit? Ayos lang, ikaw na lalaking nananakit. Kung tatamaan mo ang kapatid ko ngayon, bukas, tatamaan mo si Hank siya. Sa susunod na araw ba, mamamatay na tayo, ha? Wala kang silbi. At saka, sinubukan mong saktan si Y. Ako, makikipaglaban ako sa'yo, ha? Sasabihin ko sa inyo. Kung sakaling magpatuloy ang pagninilay-nilay ngayon, may nangyaring hindi inaasahan. Gusto ko kayong lahat, umuwi na at samahan siya sa huling hantungan. Ginoong Lee, ang inyong kalusugan. Ako. Ayaw ko nang makita pa, yung ilan sa kanila. Bitawan niyo kami. Bitawan niyo. Kuya, ayos ka lang ba? Bakit ang brutal mong pumatay? Sobrang-sobra si Li Wentian. Nang ahas pang lokohin si Assistant Son, at nananakit pa sa akin. Kailangan kong pumunta sa harap ng gobernador at magreklamo. Kapag naibunyag na ang bagay, tingnan natin kung paano siya mamatay. YG. Sigurado ka ba na si Li Wentian? Talagang niloloko mo ako. Kung sakaling mangyari ito, imposible itong totoo. Bank siya, ikinasal ka sa kanya, ng maraming taon na. Anong klaseng lalaki siya? Hindi mo pa ba alam? Oo, anak, sa mahigit 7 taon na ito, yung tao na si Li Wentian, bukod sa paggastos ng pera mo, ano pa ang kaya niyang gawin? Saka na lang siya pumirma sa kasunduan sa diborsyo. Pumirma na siya, kaya't pirmahan mo na rin. Mula ngayon, hindi na tayo makikialam sa kanya, walang kinalaman ito. Magtiwala ka lang, sasiguraduhin ko na. Si Li Wentian ay nag-aartista, pag nakaharap na ako sa gobernador, siguradong mapapahamak siya. YGA, mula ngayon, dito ka na lang tumira sa bahay namin. Saka na rin, ikaw at si Banksha, mag-aasawa na. Ito. Hindi ba ito masyadong hindi maganda? Pero dahil sinabi na ng tiya, na ito, hindi ko na ito tatanggihan. Ang ginoo mong asawa. Umalis na.
bumalik na ako. Nanay, sa wakas nakabalik ka na. Nian, miss na miss kita. Bumalik na, mahal. Maghugas ka na ng kamay. Oras na kumain. Sige. Nanay Shu, ngayong araw binigay mo sa akin mga merienda at laruan. Nanay Shu, nagkasakit ngayon. Hindi masyadong magaling, kaya nakalimutan. Bilhin para kay Yan Yan. Maghintay tayo bukas. Siguradong maalala ni Mommy Shu. Nadalhan si Yan Yan ng pasalubong, di ba? Mali si Mommy Shu. Noon pang sinabi niya. Nabibili siya ng snacks at laruan. Pero di niya tinupad ang salita niya. Bansha, ikaw rin. Paano ka naman? Makakapagsalita ng hindi totoo sa harap ng bata, nanay. Sinabi ko na, may sakit ako ngayon. Hindi ako masyadong maganda ang pakiramdam. Hindi naman si Yan Yan ang nagpasakit sa'yo. Bakit ang lakas ng boses mo? Baka matakot ang bata. Wala pang nilutong pagkain. Tatay, si Mama Shu ay masama. Siyempre pumayag siya sa akin. Nabibili siya sa akin ng merienda at laruan. Sabi niya hindi niya tutuperin. Hindi siya mabuti sa akin. Hurry up, turuan mo siya. YG huwag mong sisihin si Bangsha. Sick siya ngayon. Hindi ito sinasadya. Oo, YG, bumagsak ang mga dahon sa lupa. Huwag kang magalit. Bumagsak ang mga dahon sa lupa. Papalitan ko si Bansia para bumili. Tito at tita, si Bangsha ay nagkasakit na rin. Paano pa niya mapapabili? Si Yan Yan, hindi marunong mag-isip. Papa, gusto ko ng snacks. Gusto ko ng laruan. Sige na, sige na. Hindi ka bibili ni Mama Shu. Dad, dadalhin ka niya. Sige ba? Bansha, dahil nangako na tayo sa bata, kailangan natin maging magandang halimbawa para sa bata. Hindi mo ako sisisihin sa hindi pag-aalaga sa iyo, di ba? Paano naman, YG? Magsimula ka na, bilisin mo. Yung nangyari ngayon, kasalanan ko iyon. Bansha, alam kong ikaw ang pinakamabuti. Magpahinga ka ng maayos. Si Mami Shu ay isang malupit na taong nagsasabi ng hindi totoo. Tapos na, huwag kang magbiro. Ang anak ko si Yan Yan, ang cute niya. Marunong pa siyang gumawa ng mga mukha, hindi katulad ni Nian Nian, yung maliit na pabigat. Nanay, sa susunod, huwag mong sabihin yan, Nian Nian, anak. Anong sinasabi mo? Nian Nian. Anak, hindi ka ba naghahanap pa ng batang iyon? Bansha, kailangan mong maging maayos ang iyong saloobin. Kung patuloy kang magdadalawang isip, mawawala mo si YG, isang napakabuting lalaki. Magsisisi ka sa huli. Mama, kailangan mong sumunod at uminom ng gamot, ha? Kailangan mong kumain para gumaling. Umuwi ka na, bata, nakakainis ka. Huwag kang nandyan, nakakabwisit. Nian Nian. Mabait si Nian Nian, may sakit ang mami, hindi siya komportable, kaya siya nagagalit sa'yo. Lumabas ka na, nandito lang si Papa para alagaan si Mama. Ayaw ko, alam kong nahihirapan si Mama, gusto kong samahan si Mama. Hindi ako natatakot na pag-alitan ako ni Mama. Binabati si Ginoong Lee, isang buwan ng laban. Sa wakas, gumaling na. Sasabihin ko ang totoo, tulad ni Ginoong Lee, na may malubhang sakit, na nakabawi. Kahit na ako, wala pang 30% ang tiwala, talagang, pinagpala ni langit si Ginoong Lee. Hindi dapat maputol ang buhay niya. Maraming salamat, Lolo Ge, sa pagtulong niyo sa akin at kay Nian Nian. Sa muling pagkabuo, salamat, hindi malilimutan. Masyado kang mapagpakumbaba, Ginoong Lee, Ginoong Ge, sasama ako sa iyo. Tatay, naggaling na kami sa sakit. Ibig sabihin ba nito, aalis na tayo sa lugar na ito? Hindi na ba natin muling makikita si nanay? Hindi na ba tayo magkikita pa? Nian Nian, gusto mo bang makasama si nanay, sa isang buhay? Uuwi tayo sa isang lugar.
kung saan hindi na natin makikita si nanay. Bansha, kumain ka na. Anong nangyari sa'yo? Kanina, hindi ka ba gutom? YG, maaari mo bang lutuin ako ng pagkain? Ayaw ko talagang kumain ng takeout. Bansha, may mali ka ba? Lalaki ako. Paano ako pumasok sa kusina para magluto? Li Wentian, kung nandyan ka, tiyak na hindi mo ako papayagan. Kumain tayo ng takeout. Asawa, ito ang aking sariling gawa. Nilulutong sabaw ng manok para sa'yo. Hindi ka pa ganap na gumaling. Magpahinga ka ng maayos. Hihilaan kita. Asawa, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong kainin. Asawa, gagawan kita. Shu Bangsha, hindi mo naman naaalala yung lalaking si Li Wentian, di ba? Oo, marunong siyang magluto. Pero mayroon ako. Mahal mo ba ako ng marami? YD, huwag kang magalit. Hindi ko yun ibig sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo, bakit ganyan si Mama Shu? Ang kuripot naman. Tay, huwag na lang natin siyang pansinin. Sama ka na lang sa akin maglaro. Shu Bangsha, hindi ko akalain na ikaw ay ikukumpara ako kay Li Wentian, yung lalaking iyon. Nagbago ka. Talagang nasaktan ako. Sa mga nakaraang araw, huwag na tayong magkausap. Bigyan kita ng konting oras. Mag-isip ka ng mabuti. Bangsha, paano mo magagawang makipag-away kay Li Wentian at magalit sa kuya ko? Siyempre, kasalanan niya ito. Paano mangyayari iyon? Sabi ng kapatid ko sa akin, na ikaw ang may sakit, hindi siya nag-alaga sa iyo. Sinasabi mo lang na hindi siya kasing galing. Ni Li Wentian na lalaki iyon. Kaya siya nagalit, nag-aaway ng tampuhan. Ganito ang sinabi niya sa iyo. Oo nga. Kung hindi, bakit kita tinawag dito para mag-usap ng mag-isa? Para ka namang hindi ka pa rin ba? Naisip pa rin si Li Wentian, yung lalaking yun, ha, hindi nakapagtataka na galit ang kuya ko, sa sobrang init ng ulo niya. Sabihin mo nga, anong meron siya na mas maganda kaysa sa kuya ko? Maliban sa pag-aalaga ng bata, meron ba siyang kahit anong talento na mahalaga? Marunong siyang magluto. Bansha, hindi ka naman nagiging tanga, di ba? Anong silbi ng pagluluto? Kilala ba niya ang gobernador? May halaga ba siya sa iyong karera? Makakatulong ba siya sa iyo? Makapagbibigay ba siya ng dangal sa iyo? Makakapagpataas ba siya ng iyong reputasyon? Huwag mong sabihin nakalimutan mo kung sino ang tumulong sa proyekto ng kumpanya mo noon. Kapatid ko yun. Kailangan ng mga lalaki na protektahan ng mga babae. Siya ay isang tao na palaging nasa paligid ng lutuan. Hindi talaga siya maituturing na lalaki. Sige na. Alam mo, totoo ngang gusto ka ng kuya ko. Totoo talaga ito ngayon. Nainis siya sa'yo. Makinig ka, umalis ka na at pakawalan mo siya ng maayos. Sinasabi mo, tama ako, yung lalaking gusto ko. Palagi, ganito si Y. Hindi ko dapat gumagawa ng sobrang hiling. Ayos na nga. Kaya nga, madaling pakisamahan ang lalaki. Nian. Gusto mo ba ito? Hindi. Yan. Nakalimutan kong bilhan ka ng regalo. Kasalanan ni Mama Shu. Humihingi ng tawad si Mama Shu sa iyo. Ngayon, ano man ang gusto mong regalo, sang-ayon si Mama Shu sa iyo, bibilhin ko lahat para sa iyo. Okay ba? Mabuhay si Mama Shu. Si Mama Shu ang pinakamabait sa akin. YG. Noong una, pinagalit kita. Kasalanan ko iyon. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Maaari mo ba akong patawarin? Bansha, paano mo magagawa ito, na magalit si YG? YG, kung sakaling may ganitong bagay, sabihin mo sa akin. Sasabihin ko siya. Bansha, kaya mong mahanap ganitong lalaki si Y. Ito ay isang biyaya. Swerte talaga na nakuha niya. Bansha,
Bakit ako magagalit sa'yo? Hindi naman ako si Li Wentian, yung taong may maliit na isip. Sa mga nakaraang araw, sinusubok lang kita. Tatay, huwag na kayong magsalita. Gusto kong bumili ng laruan. Terra, dadaling ka sa pagbili ng laruan. Sige na. Lian, tingnan mo. Ano ito? Anti-shoe. Masyadong mahal ito. At ayaw ni Nian ito. Kamakailan lang ay kaarawan ni Nian. Walang ibinigay na regalo ang tita. Ito ang regalo ng tita, para sa kaarawan ni Nian. Totoo ito, hindi tatanggapin ni Nian. Hindi magiging masaya ang tita. Salamat, Tita Shu. Nian, magalang talaga. Mama Shu, gusto ko yung hawak niya. Li Wentian. Li Wentian, hindi ka mamamatay, di ba? Paano naging patay? May oras ka pang mamasyal sa mall. Talagang nakakatawa. Bank siya. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Palagi siyang nag-aakto para lokohin ka. Nakakainis talaga. Akala ko dati totoo pa ang mga ito. Sino siya? Isang akademiko. Huwag magpanggap. Nag-arte sa drama. Nagkukunwaring may sakit. Naghanap ng tao para magpanggap na kawal sa gobernador's office. At nagsisinungaling pa. Nang iispiya sa assistant ng gobernador. Li Wentian. Tingin ko, kaya mo pang magpanggap ng matagal. Kapag nalaman ng gobernador ang mga bagay na ito, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Ginoong Li, hindi kailanman lang loko. Ikaw, isang walang hiya na babae. Bakit ka nakikialam? Tama nga. Nakita mo si Li Wentian. Itong lalaking ito. Siguro may sira ang ulo mo. Li Wentian. Bakit mo ako niloloko? Pero na. Yan. Nian. Ikaw, batang ligaw. Nagmamalaki kang itulak si Yan namin. Nian. Anong ginagawa mo? Nian. Anong ginagawa mo? Tatay. Hindi siya itinulak ni Nian. Alam ng tatay. Gusto ko ng laruan. Mabait si Yan. Sige, mama, bibili ako sa'yo ng isa pa, mas maganda. Tingnan, mas mabuti. Huwag, gusto ko yung nasa kamay niya, wala akong pakialam, gusto ko yun. Mama Shu, sabi mo kanina, kung ano ang gusto ko, ikaw ang bumili nito para sa akin. Gusto ko yan. Huwag kang matakot, mahal. Mama Shu, pwede mo bang ibigay sa akin yung Barbie? Okay lang ba? Pero, yan. Yung iyon, bank siya. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Hindi mo ba nakita na si Yan? Ay natamba na. Gusto ko. Nian. Ibigay mo ang laruan. Ibigay mo sa ate ko. Okay ba? Sige, huwag. Ito si Tita Shu, para kay Nian. Regalo para sa kanyang kaarawan. Nian. Ito ang aking manika. Ikaw, ang cute mo. Papatayin kita. Itong cute na ito. Anong ginagawa mo? Tigil na. Bitawan mo ako. Nian. Li Wentian, ikaw ang nagtaksil sa akin. Ito ang nararapat na aral mo. Li Wentian. Sabi ni YG na nagloko ka. Hindi ako naniwala. Ngayon, mukhang lahat ng ito ay totoo. Sige, ikaw na walang puso. Ganun ang ginawa mo. Makasasakit ka ba sa akin? Kasunduan sa paghihiwalay. Hindi pa ako pumipirma. Ibigay mo ang laruan. Pwede kong isaalang-alang. Bigyan kayo ulit ng pagkakataon. Si Shu Bank siya. Nasaan ka na ba? Siyan kasi. Ay tunay mong anak. Ang anak mong ipinanganak sa loob ng 9 na buwan. Ay ang tunay mong anak. Ikaw ay isang ina sa pangalan lamang. Bank siya. Kanina, ikaw ay nangako kay Yan. Hindi ba? Nais mo bang bawiin ang iyong salita sa kanya? Nian. Ibigay mo ang laruan sa nanay. Akin na ang manika. Alam ko na, mahal ako ni Madam Shu. Huwag nang umiyak. Bibili pa si Tia ng isa para sa'yo. Shu Bank siya. Si Shu Bank siya. Tatay, Terra na. Ayaw ko na ng laruan. Ako rin. Ayaw ko na kay Mama.
Terror na. Si Li Wentian, tingnan mo ang sarili mo, kahit isang bata, mas marunong pa sa'yo. Umiiyak na bata, ngayon alam mo na, kung sino ang paborito ni Mama Shu, di ba? Ano man ang gusto ko, bibiliin ni Mama Shu para sa akin. Hindi katulad mo, bata na walang ina. Shu Bangsha. Naiintindihan mo ba? Ayaw na sa'yo ni Nian. Ayaw na sa'yo ng lahat. Itago mo na yan, mataas na pag-uugali mo. Ibigay na lang ang mga bagay sa inyo, mula ngayon. Tayong kinalaman. Huwag nang umiyak, Nian. Terror na. Uuwi na tayo. Bibiliin ka ng tatay sa hinaharap, ng mas maganda ng 1,000 beses. Mas maganda ng 10,000 beses. Terror. Huminto ka, hindi pa tayo hiwalay. Si Nian ay anak ko, ako pa rin ang kanyang. Sino ang guardian? Bakit ka siya dadalhin? Li Wen. Hindi na ngayon. Hindi ka karapat-dapat maging isang ina. Hindi posible. Yung kasunduan sa paghihiwalay, hindi ko naman pinirmahan yun. Impossible. Ang saya, anak ko, sa wakas, nakatakas ka na sa mga pabigat na ito, module. Mayroon na tayong sertipiko ng diborsyo, YG. Sertipiko ng diborsyo, ikaw at si Bansia, maglaan ng oras, para kunin ang sertipiko. Bansia, gusto mo ba ng tradisyonal na kasal sa China, o kasal sa kanluran? Maghahanda ako ng maaga. Shu Bangsha, basta't ikakasal na tayo, lahat ng yaman mo, lahat ay akin na. Ginoong Li. Bukas, magbibigay ang gobernador sa'yo, ng isang pagtitipon para sa pagdiriwang. Special na inimbitahan ng isang taga-disenyo ng kasuotan, para magdisenyo ng suit para sa'yo. Sabihin mo sa gobernador, nasanay na ako sa pagiging pabaya, huwag na kayong mag-abala pa, maaaring mag-plain clothes, sige. Ginoong Shu. Sa panahong ito, salamat sa iyo, sa pag-aalaga kay Nian. Nakikita ko naman, gustong-gusto ka ng batang ito. Si Nian ay matalino at maunawain, parang isang maliit na anghel na nagbibigay ng init sa puso, sa buhay na ito. Kung magkakaroon ako ng Nian, na ganitong anghel na anak, magiging masaya ako kahit sa panaginip. Oo nga. Sayang, bulag ang nanay niya. Huling bahagi ng tag-init. Tingnan mo itong balita, itong litrato. Profile lang ang nakikita. Pero parang, yung cute na si Li Wentian, HMPH, ito ay para sa bansa, na nagbigay ng malaking kontribusyon, na malaking akademiko, na makakaapekto sa mundo, na malaking tao. Paano magiging si Li Wentian, yung cute na bata, sa gilid tingnan, pareho lang ang lahat. Pero sabi sa balita, tawag din siya kay Li Wentian. O baka tama ang sinabi ng nanay mo, paano naman siya? Sa mundong ito, maraming tao ang pangalan ay Li Wentian. Sa mundong ito, maraming tao ang tinatawag na Li Wentian. Marami na. Nawala na ang maliit na mahal natin. Lahat ay hindi mapagkakatiwalaan. Tatay. Nawala na siya. Huwag mo nang sabihin pa. Bangsha. Paano mo magagawang ipagtanggol si Li Wentian na maliit na mahal? Matagal na rin naman. Hindi ka ba, may naiisip pa rin siya sa puso mo? Tita. Huwag mo ring sisihin si Bangsha. Ito rin si Bangsha, ay mabait ang puso. At si Hazi pa nga. Nakakapagsalita, alam niyang magmalasakit kay Bangzaya. Hindi tulad ng batang cute na iyon. Palagi na lang may baston. Hindi makapagpalabas kahit isang hangin. Bangsha, kailan kayo magpapakasal ni YB? Malapit na, malapit na. Oo, Bangsha, maghintay pa tayo. Hindi makinig si Mama Shu. Hindi siya katulad ng ibang mga ina. Yan. YG. Anong ibang mga ina? Ganito kasi, yung katrabaho ko, mahilig magbiro, at saka si yan na bata, simula pagkabata ay kulang sa pagmamahal ng ina, nais din ang pagmamahal ng ina, kaya, tao ay tinatawag na ina, huwag niyong masyadong seryosohin, nabigla ako, itong batang ito, ay kawawa rin. Bangsha, tungkol sa kasal mo kay YG, dapat magmadali ka. Alam ko, by the way, Bangsha, alam mo ba bukas? May inihanda akong, anong klaseng sorpresa para sa'yo, YG sobrang romantiko mo naman, may sorpresa ka pa. Ano yun? Bilisin mo, bukas, ang gobernador, magbibigay ng balita, tungkol kay Ginoong Li, magdaos ng seremonya ng pagdiriwang, mga kilalang tao sa lipunan ang mga inimbitahan. Ako, naghahanda akong dalhin kayo, lahat kayo, upang maranasan ng mabuti, ang mataas na lipunan, talaga.
Tulad natin, mga ordinaryong tao, ay makakasali rin. Ako ay sekretaryo ng gobernador. Mayroon akong kaunting kapangyarihan. Napakabuti, napakabuti. Kaya, tayo ba ay maswerteng nakinabang? Ang YG ng pamilya namin, talagang may kakayahan. Talaga bang hindi siya? Bank siya. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang palagi kang nawawala sa isip? Tinanong ka ni YG. Naiintindihan ko na. Sa tingin ko, baka masyadong pagod si Bank siya kamakailan lang. Tita, magpahinga na muna tayo, ha? Sige, sige, umalis na tayo. Yan. Sa harap ni Shu Mama, huwag kang magsasalita ng walang ingat. Alam mo ba? Kapag ikinasal na si Papa sa kanya, at nakuha na ang mga ari-arian niya, hindi mo na kailangang maghirap na makisali sa drama ni Papa. Pero sabi mo, kapag mayaman ka na, dapat araw-araw akong bilhan ng masarap na pagkain. Huwag kang mag-alala. Hoy, kailan mo ako babayaran? Wege, bigyan mo ako ng 7 araw pa. 7 araw lang. Basta't ikakasal kami ni Shu Bangsha. Magiging kasal na kami. Bibigyan kita ng pera. 7 araw. Akala mo ba niloloko kita? Sige, bibigyan kita ng 7 araw. Kung hindi ka magbabayad pagkatapos ng 7 araw, babasagin ko ang mga binti mo. Sige, salamat. Wege, babalikan kita. Si Shu Bangsha na masamang babae. Kahit hiwalay na tayo, nandyan pa rin siya sa akin. Bukas ipapakita ko sa'yo ang tunay na kulay niya. Tingnan mo, anong dahilan pa ang hahanapin mo? Nian, maghinay-hinay ka. Tita Shu, bilisan mo. Kailangan ko pang maghanap ng ganitong cake. Saan galing ang batang ligaw na ito? Iyan ang cake ko. Walang gustong batang ligaw. Hindi ako batang ligaw, may tatay ako, pero ayaw na sa'yo ng tatay mo. Hindi ka na niya gusto. Walang nanay na bata. Nian, mabait ka, hindi ka naman. Bata nang walang nanay, may tita Shu na gusto sa'yo. Tatay mo, mas mahal ka pa. Oo, tatay ko, ang pinakamabuting tatay sa mundo. Yan. Nanay. Tita Shu. Ikaw, walang gustong makuha na pasanin. Tayo ay si Bangsha. Sa wakas, naitapon mo na, yung walang kwentang tatay mo. Bakit nandito ka na naman? Sobrang malas naman. Ito ang aking Mommy Shu. Si Mommy Shu ko lang. Ayoko ng ibang tao, na kumuha ng aking Mommy Shu. Tama. Tayo, si Yan, ay ang tanging munting kayamanan ni Mommy Shu. Si Bangsha. Di ba? Tama ba? Mama Shu, ako ba ang iyong tanging kayamanan? Si Yan ang pinakamabait. Si Yan ang tanging mabait sa pamilya Shu. Shu Bangsha, hindi mo ba naiisip, sobra ka na ba? Ganyan ka talaga, bilang ina. Sobra na. Hindi ka man lang titingin sa sarili. Anong klase ng tao ka? Anong karapatan? Sasabihin mong sobra kami. Ito ay isang salo-salo ng gobernador. Kayo mga pulubi. Paano kayo nakapasok dito? Mga hindi dapat narito, na nagtatangkang pumasok sa tahanan ng gobernador. Seguridad. Saan ang seguridad? Ihampas ang dalawang nakakainis na ito. Ihatid mo ako palabas. Paano nangyari yon sa cute, kasama ang gobernador, na naglalakad? Imposible yon. Totoo nga siya, Li Wentian. Tatay. Sinasabi nila kanina, na wala nang may gusto sa akin, na isang ligaw na bata, pero siya, gusto akong paalisin kasama si Tita Shu. Walang dapat ikabahala, Nian. Nandito si Papa Jiang. Tingnan natin kung sino ang may lakas na paalisin ka. Ginoong Li, yun ang. Siya na ang ex-wife mo, di ba? Ayaw ko na sanang makipag-ugnayan sa kanya, wala na akong balak na magkaroon ng anumang relasyon sa kanya. Ginoong Li. Maari mong huwag alalahanin ito, ngunit sa tanggapan ng gobernador, hindi ko maaring hayaan. Kayo at ang inyong anak na babae, na makaranas ng kahit anong paghihirap. Ginoo Gobernador, ano ang sinabi ninyo kanina, Tatay Jiang? Li Wentian. Walang kapantay na tao, pambansang bayani. Anak ng bayani. Siyempre. Anak ng bansa, higit pa rito, kami, mga patriota ang mga anak. Paano naman, isang ligaw na bata siya. Kami mga kasama. Lahat sila ay mga anak ng bayani, na ito.
Mayroon ka bang opinyon? Wala. Walang anuman. Imposible yan. Ginoo Gobernador, siguradong nagkamali ka. Si Li Wentian ay ang manugang ng aming pamilya. Paano siya magiging walang kapantay na bayani? Paano siya magiging bayani ng bayan? Tama, tumahimik ka. Minsan ka nang nagalit sa mga pambihirang tao. Kailangan mo nang matuto, Li Wentian. Kaya't ang sinasabi nila, lahat ay totoo, palagi kang. Lahat ay nagtago at niloko ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga, Ginoong Shu? Hindi ba ako nagsabi sa iyo? Asawa. Kasal na tayong dalawa. May isang bagay, hindi ko na itatago sa iyo. Sa totoo lang, ako ay isang akademiko. Maaari kitang bigyan ng kahit anong buhay na gusto mo. Hindi kita pinaniniwalaan. Sa gitna ng araw, bawasan mo ang mga araw na nangangarap. Okay ba? Maging akademiko ka. Anong akademiko? Sino ang akademikong gustong makisama? Mag-aral ka kapag may oras ka. Hindi ba pwede si Y? Sinabi mo na. Sinabi mo sa akin. Ako ang may kasalanan. Bank siya. Huwag akong hawakan. Huwag akong hawakan. Sure bank siya. Sasabihin ko sa'yo, kahit na siya ay isang akademiko, ngayon ay wala nang kaugnayan sa'yo, wala na kaming koneksyon. Ako lang ang meron sa'yo. Sinong nagsabing ang mabait kong Ginoo ay walang kaugnayan sa amin? Kung hindi dahil sa'yo, paano ko naman maaring makipag-away sa manugang, masamang tao? Umalis ka dito, ikaw. Manugang. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Sabi mo, bumalik ka na. Bakit hindi ka pa nakauwi para makita ang pamilya? Oo nga. Lian. Tingnan mo itong bata na ito. Gaano nakatagal siyang umalis? Bakit parang hindi na kayo close ng lola niya? Parang hindi na kayo magkaintindihan. Ako na ang bahala sa inyo. Wala nang kilalaman dito. Huwag niyo akong hadlangan sa pagdalo sa handaan. Mahal na Ginoo, ikaw. Ito ang aming pamilya. Anong alam mo? Sino ba kayo na parang pamilya? Palayasin silang lahat. Isa pa. Simula ngayon, tanggalin si GoYG sa tanggapan ng gobernador. Mga tungkulin sa gobernador. Huwag hayaan ang ganitong isang. Ang mga taong may masamang intensyon ay pumasok sa palasyo ng gobernador. Ito ay pagkukulang ko bilang gobernador na wala ng tungkulin. Ginoong Jiang, ikaw, hindi mo ako maaalis. Hindi ko kayang mawala ang trabahong ito. Nagtuturo ka ba sa akin kung paano gawin ito? Hindi, ayokong gawin iyon. Pasensya na. Kung hindi ka paalis, nasisira mo ang interes ni Ginoong Lee, at Lian. Ang gobernador, hindi ko kayo mapapatawad. Halika, dalhin niyo sila sa akin. Sige na. Ba't siya? Nanay. Tara na. Ako at si Li Wentian ay hiwalay na. Kami ay wala nang anumang ugnayan. Paano naman walang ugnayan? Ikaw pa rin ang nanay ni Lian. Kahit naputol ang buto, magkadugtong pa rin ang ugat, mag-ina. Lian, tawagin mo na si Mama. Paano mo tinuruan ang bata? Sino ang nag-utos sa kanya na tawagin akong Mama? Lian, ano ang tinawag mo sa akin kanina? Tita. Tita Shu. Sinasabi ko, hindi nyo maintindihan ng tao, di ba? Lahat kayo, umalis na. Ginoong Jiang. Ba't siya? Ngayon lang tayo pupunta para magparehistro. Sang-ayon ka ba? Asawa. Namapasakin ka. Ito ang pinakamalaking swerte ko sa buhay. Sa buong buhay ko. Para sa'yo. Kaya kong iwanan ng buong mundo. Noon, talagang. Para sa akin, isinakripisyo niya ang buong mundo niya. Hindi ko ito pinahalagahan. Shumbank siya. Anong sinasabi mo? GoYG, dahil sa iyo, na nagdulot sa amin ng hangsya, na ganito ang kalagayan ngayon. Gusto mo pa, napakasalan ng hangsya ng pamilya ko, mangangarap ka lang. Magsimula ka nang umalis sa bahay namin, para sa manugang namin, at kay Lian, bigyan ng espasyo. Lolo, ilabas mo na siya agad. Umalis na tayo. Noong nakaraan, hindi namin sinasabi iyan. Anong nakaraan? Palagi kaming, ganyan ang sinasabi namin. Si Li Wentian lang ang tanging, lalaking asawa namin, na nag-iisa. Ikaw, masyado kang magaling magsalita, matagal ko nang napansin. Isa kang ulupong na walang puso, masama pang tao. Ito ang aming bansya, napakabait niya. Kaya naloko ka ng masamang tao, tulad mo. Bansya, may anak ka na sa anak ni Wentian. Sigurado, may puwang ka pa sa puso niya.
Pumunta ka sa kanya, makiusap ka sa kanya. Nakita niyo ang nangyari kanina sa salo-salo, nakita niyo rin. Hindi ka talaga kilala ni Li Wentian. Kahit na magpapatanga ka, na lumapit sa kanya, wala ring silbi. Tama nga, Nanay Shu. Ngayon, Tangi, ako lang ang may kailangan sa'yo. Magpakasal na kayo agad. Shu Bangsha, sira ka na. Sasabihin ko sa'yo, kahit nasirain mo, kailangan na natin ikasal. Bibigyan kita ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, ikakasal na tayo. Nasa kasal ka. Ililipat mo sa akin ang kumpanya at mga ari-arian. Lahat ng ito. Ako na ang maghahanap buhay. Kayo. Maging masaya ka lang sa bahay. Ay nako, ikaw talaga, Gu YG. Nagmakaawa ka ng matagal. Sabi ko na nga ba, gusto mo lang ang kayamanan ni Bangsha. Sinasabi ko sa'yo, walang paraan. Nanay, huwag ka nang magsalita. Hindi ako pwedeng magpakasal sa kanya. Nangako siyang pakasalan ako. Ngayon gusto na niyang umatras. Walang paraan iyon. Kapag dumating ang panahon, kung hindi kayo papayag, pipilitin ko siyang pakasalan. Half summer, tingnan mo siya. Buti na lang hindi ka siya pinakasalan. Kung pumayag ka sana, hindi pa tayo dapat. Kailangan pa naming pakainin siya ng sobra. Kung ikukumpara kay Li Wentian, parang magkaiba ng mundo. Isang underground. Noon. Ganito ka rin naman. Sinasabi ang tungkol kay Li Wentian. Hindi pa rin ako. Na-tempt ng taong yun na. Si Gu YG. Anak na babae. Ang pinakamahalaga ngayon ay mahanap ang ating manugang. Ito ang pinakaimportanteng bagay. Bangsha. Tama ang sinabi ng iyong ina. Mabilis, alamin mo na, tungkol kay Li Wentian, saan siya nakatira ngayon? Ngayon siya ay isang malaking akademiko, siguradong abala siya. Pero ikaw ang tunay na ina ng bata. Pumunta ka at hanapin ang bata, walang dahilan, para tanggihan ka niya. Makinig ka. Mahalaga ito para sa iyo, may kinalaman sa hinaharap ng pamilya natin. Tama nga. Kung makakabalik, yung mabait na manugang ng pamilya natin, si Gu YG, magtatangkang magulo dito. Halika, dali, pumunta ka na at magpalit ng damit, ayusin mo ng maayos. Sige na. Ayos na. Ang manugang natin ay isang malaking akademiko. Lolo, parang may nararamdaman akong ganito, parang nananaginip lang. Hindi ito, parang nananaginip ba? Sasabihin ko sa iyo kung bumalik ang manugang, dapat ay mabuti ka sa kanya, kailangan mo pa bang sabihin yan? Hindi ko man lang alam ang kanya. Si Shu Bangsha. Tama ang sinabi ni Gu YG. Anong mukha pa ang meron ka para hanapin siya? Bangsha, nakausisa ka na ba? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo malalaman ang address ng manugang, hindi ka pinapayagang umuwi. Hello. Ikaw. May contact details ka ba ni Li Wentian? May contact details ka ba, Bangsha? Hindi ba ako nagkamali ng narinig? Hindi ba asawa mo si Li Wentian? Bakit ka pa nakikialam sa akin para kunin ang numero? Ako. Parang nawala ko siya. Bakit ka ganyan ka-sentimental? Akala ko pa ganito, nagdiborsyo na kayo. Mahal na mahal ka ni Tiange. Paano niya mapapalampas? Naiwan ka. Sandali lang. Ipadala ko na ito sa iyo. Ano ito? Ito ba? Ito naman, ha? Ang galing mo talaga. Ang tinatawagan mong user ay kasalukuyang kausap, pakihindi na lang po. Ang tinatawagan mong user ay kasalukuyang kausap, pakihindi na lang po. Naka-off ang user na tinatawagan mo. Tatay, sino ang tumatawag? Mahalaga ba? Hindi mahalaga. Ito ay isang spam na tawag. Pwede ka bang maglaro tayo ng magkasama? Siyempre, pwede. Tatay, simula ngayon, araw-araw akong kasama mo. May nangyaring masama, Ginoong Lee.
Anong nangyari? Nahanap ako ni Ginang. Shoo, at pinipilit akong mamatay. Kinuha ang iyong address. Dapat siguro ito. Nasa iyo na. Sige, dumating ka na. Mas maganda kung magkausap na tayo. Para hindi na tayo magka-issue pa. Tatay, bibigyan kita ng isang maliit na Peppa Pig. Cho, kaya. Mag-ingat ka naman. Bakit ang bagal mong tumakbo? Nian, pumunta ka kay Tita Shu. Doon kayo sa kwarto mamaya, may bisita si Papa. Sige. Tara na, Nian. Pumasok ka na. Shu Bank siya. Anong kailangan? Sabihin mo na lang. Wen Tian. Tayo. Maaari pa bang magkasundo? Pakisuyo lang ako. Bumalik ka na kasama ko sa bahay. Nangako na ang mga magulang natin. Siguradong aalagaan niya ng maayos. Para sa iyo at kay Niinyan. Ayaw mo rin. Sa paglaki ni Niinyan. Walang nanay na kasama niya, di ba? Si Shu Bank siya. Alam mo ba na ang mga salitang ito, na lumalabas sa bibig mo, ay napakakatawa-tawa, napakawalang iya. Noong may sakit si Nian, nasaan ka? Si Nian ay nagpakitang gilas sa iyo, noong panahong iyon. Ano ang ginawa mo sa kanya, kapag kailangan ni Nian ang tulong mo? Nasaan ka naman? Maaari kong kunan ng kakulangan niya, tinitiyak ko na kaya ko talaga. Shu Bank siya, tanungin kita, kung hindi ako isang akademiko, babalik ka pa ba? Sasabihin mo pa ba ito sa akin? Pasensya na. Pasensya na, umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Pasensya na. Pasensya na. Nian, narinig mo na. Mali ba ang ginawa ni Papa? Walang mali si Papa. Sapat na ang mayroon akong Papa. Nasaan si Wen Tian, yung malaking bayani ko, mabuting manugang? Bakit hindi siya kasama mo? Bumalik tayo ng sabay. Hindi na siya babalik. Hindi na kailanman. Bakit ganyan ka? Walang silbi. Sariling lalaki mo. Hindi na maibabalik ang mga tinawag. Wala akong silbi. Talagang wala akong silbi. Nawala pa nga ang asawa ko, at ang anak ko. Ngayon, kontento na kayo. Akala ba ninyo, walang problema sa mga ito? Paano ninyo siya tinrato kapag nasa bahay si Wen Tian? Alam ninyo sa puso ninyo, ngayon ay maayos na. Gusto ba ninyo ilagay ang lahat ng problema sa akin? Tama ba? Shu Bank siya. Kasalanan mo ito. Si Wen Tian ay hindi naman ako lalaki. Anong mali ko? Sige na. Bank siya. Unahin mong kontrolin ang emosyon mo. Sa lahat ng bagay, laging may paraan para maresolba ito. Subukan mo siyang hanapin ng ilang beses pa. Baka naman, magbabago rin ang isip niya. Ako ang may kasalanan. Ako talaga ang may kasalanan. Tama kayo. Anak, anong gagawin mo? Mabilis, ihulog mo na ang kutsilyo. Ibaba mo na yan. Huwag kang mapilit. Bank siya. Ibaba mo na, ibaba. Kung ikaw lang sana, may masamang mangyari sa'yo. Paano na ang mga magulang ko? Aking magandang anak na babae. Si Academy Qian Li ay para sa ating bansa, muling gumawa ng bagong kabutihan, upang ang ating militar ay muling manguna. Sa loob ng 30 taon, nangunguna ang konferensya, sa buong bansa, malalim na ipinatutupad, ang pag-aaral ng espiritu ng Wenshen. Si Shu Bank siya, nakatitig ka pa rin sa ex-husband mo. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, isa na siyang malaking akademiko, mahal na bayani, wala kang pag-asa kailanman. Go YG. Bakit ka nandito? Hindi ba't oras na? Shu Ban siya, kailangan na nating magparehistro. Bitawan mo na, Go YG. Sasabihin ko sa'yo, kahit mamatay pa ako, hindi ako pwedeng magpakasal sa'yo. Sige, sabi mo mismo. Pagdating ng panahon, huwag kang magsisi.
Pasok ka. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa? Dahil ayaw nyo makinig. Gagamitin ko ang sarili kong paraan para mapakinggan nyo ako. Kayo. Nais ninyong iligtas ang anak ninyong babae bago mag alas 8 ng umaga bukas. Magdeposito kayo ng 10 milyon sa akin. Kung hindi, kukunin ko ang buhay niya. Ito. Ano ang gagawin? Ano ang dapat gawin? Bilisan mo, tawagan si Li Wentian. Ngayon, sa kanyang posisyon, siguradong matutulungan si Bangsha. Tama, tumawag ako. Wala akong numero niya. Bangsha, telepono ni Bangsha, bilisan mo. Magandang araw, ang tawag na iyong Dayo, kasalukuyang kausap. Ang tinatawagan mo, kasalukuyang kausap, sagot ng tawag. Sagot na. Ang tinatawagan mo, kasalukuyang kausap. Nabuo na. Ikaw ay walang masabi, ako na lang ang magsasalita. Mahal na manugang, si Gu Weijing, isang taong walang puso at kaluluwa, dinakip ang Bansha. Ano ang gagawin natin ngayon? Pasensya na, mga ginoo, si Ginoong Li ay nasa kulong. Ang kanyang cellphone ay pansamantala kong iniingat. Bukod dito, muli kong pinapaalalahanan kayong dalawa, si Ginoong Li ay opisyal nang nakipaghiwalay kay Shu Bangsha. Sila ay hiwalay na, at hindi na pinoprotektahan ng batas, relasyon ng mag-asawa, hindi na ito, ang inyong manugang. Pakiusap, mag-ingat sa tawag. Palem. Ginoong Li, si Xiao Shu, anong bagay ang nagmamadali? Mahalaga ang proyektong ito. Kausap ko si Ginoong Li, at may ilang mahalagang detalye na kailangan pag-usapan. Ginoong Li, may isang bagay na tungkol sa iyong ex-asawa. Si Shu Bangsha. Lahat ng ito, ikaw ang nagsimula nito. Kung ikakasal ka sa akin, syempre makakakuha ako ng kalahati ng ari-arian. Lahat ng ito, maaaring maresolba ng perpekto. Hindi rin ako mapipilit sa puntong ito. Hindi mo na kailangang magdusa ng ganito. Ngunit ayaw mo talagang makinig. Palagi kang naiisip, yung lalaking si Li Wentian. Lahat ng ito ay pinilit mo ako. Noon, talagang bulag ako. Kaya ako naging mabait sa'yo. Hindi ba't gusto mo lang ng pera? Nasa panaginip ka. Sasabihin ko sa'yo, nagawa ko ng mag-iwan ng testamento sa kumpanya. Lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Nian. Hindi makakakuha ng kahit anong pera ang mga magulang ko, kahit isang sentimo, kahit na mamatay ako. Hindi ko hahayaan na makakuha ka ng kahit isang sentimos. Ikaw, napakawalang hiya mo. Sasabihin ko sa iyo, bukas, kung hindi ibigay ng mga magulang mo, ibalik mo sa akin ang pera, ibebenta ko na ito sa iyo. Ibenta, kailangan mo ring ibenta sa akin, 1 milyon ang ibenta mo. Narinig mo ba? Sugod. Sino yan? Tanungin ang langit. Tanungin ang langit. Ikaw, mahalaga pa rin ako sa'yo, hindi ba? Hindi ba? Sobra kang nag-iisip. Kahit na isang estranghero, alam kong siya ay nakidnap. Pupunta rin siya para tulungan siya, at ikaw. Ako lang naman ay ayaw, na magsisisinian-nian sa hinaharap, hindi ito ang totoo. Sigurado akong mahal mo pa rin ako, dahil mahal mo ako, kaya ka pumunta, di ba? Huwag kang mag-isip ng labis, na mga bagay na hindi mo dapat isipin. Shu Bangsha. Dapat mong tandaan, na ang pag-ibig sa mundong ito, ay laging nag-iisa lamang. Naranasan mo na ito. Ngunit hindi mo ito nahawakan. Itong 3 duwag. Nagtangkang manghuli, hindi pa ako kumikilos, natatakot na sila. Ginoong Shu, ano ang gagawin sa 3 ito?
Dahil sila ay lumabag sa batas, dapat itong ayusin ng maayos. Ibigay mo sa mga autoridad. Kung ano man ang hatulan nila, hayaan mo na. Ayon sa nalalaman ko, si Gu YG ay isang habitual na kriminal. Nangloko na siya ng maraming babae, at malaki ang halaga ng panloloko niya. At isa pa, isang sandalero siya. Nakikita ko, sa buhay na ito, hindi na siya makakalabas. Oo nga. Yung anak niya, kailangan na lang ipadala sa bahay ampunan. Para lang maapi, yung anak namin, ni-anian. Yung anak niyo, ni-anian. Ginoong Shu, kayo, may relasyon kayo. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Anong ginagawa? Anong ginagawa? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag. Huwag. Bitawan mo ako. Si Li Wentian, ang taksil, nang yumaman, iniwan, ang ating anak na babae. Samping ko siya, mapahamak sa labas at mabangga ng sasakyan. Oo, mabanggain siya. Umakyat ka na, Ningning. Tita Shu, pwede ba kitang tawagin? Isang mama ba yun? Mama. Nian-nian.